Siya isa-isa. Ano ang inyong emergency? Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya at hindi namin narinig o natanggap ang tawag mula sa isang empleyado. Kakapasok lang namin sa pinto, ako at ang asawa niya, at may dugo sa may foyer. At mukhang may nangyaring kakaiba. Kasama mo ba ang asawa mo dito? Oo, kasama ang asawa. Sa magandang yumaga ng Mayo, taong 2001. At bigla na lang walang pasabi, isang babae ang pinatay mismo sa sarili niyang bahay. Pagnanakaw ba ito na nauwi sa trahedya o krimen dahil sa matinding damdamin? Walang makakaalam ng sagot sa loob ng halos 25 taon. Sinabi mong may natumba? Oo. May natagpo ang dugo sa foyer at may mga bagay na natumba. May dugo sa buong pader, nagkalat ang dugo, maraming dugo. Kaya sabi ko, okay, may nangyari dito. Ang Chevy Chase ay isang mataas na antas at mayamang komunidad. Parang lugar ito na wala namang masamang nangyayari. Mga professional, maganda. Lahat ng tao magkakakilala at talagang napakaganda ng lugar, isang kahanga-hangang lugar para lumaki. Palagi kang nakakaramdam ng kaligtasan. Sikat ito bilang lugar na mababa ang krimen. Ibig kong sabihin, isa ito sa mga dahilan kung bakit naaakit ang mga tao dito. Kaya ang isang kaso tulad nito, gaya ng maiisip mo, ay talagang nakakagulat. Katabi ng Washington District of Columbia ang magandang komunidad kung saan nakatira sina Leslie Prier, ang kanyang asawang si Carl o Sandy, at dito rin nila pinalaki ang anak nilang si Lauren. Si Leslie ay isang talagang mabait, mahinahon at kahangahangang babae na may timog na alindog. Talagang napakabuti niya. Si Leslie Prier ay mga 50 taong gulang. Maganda si Leslie, siya ay mainit at kaakit-akit. Inilarawan si Leslie ng mga tao bilang bukas palad at bukas ang loob. Si Carl Prier, na kilala rin bilang Sandy, ay matagal ng asawa ni Leslie. Sila ay halos 30 taon ng kasal at kilala rin siya bilang napakabait at napakaalaga sa kanyang pamilya. Madalas niyang ginugugol ang oras kasama ang kanyang asawa at madalas din kasama ang kanyang anak na babae. Si Lauren Prier, ang anak na babae, ang nag-iisang anak ni na Leslie Prier at Sandy Prier. Si Lauren lang ang palaging pinag-uusapan ni Leslie halos buong araw. Kung saan siya pupunta, ano ang ginagawa niya, ipinagmamalaki niya ang kanyang anak na babae. Pero sa isang umagang Miyerkules na dapat ay ordinaryo lang noong Mayo 2001, sa hindi malamang dahilan, hindi pumasok sa trabaho si Leslie Prier. Wala siya ng alas 10:15, alas 10:20, tapos naging alas 10:30 na. And tinanong ko ang isa sa mga nagtatrabaho sa front desk na si Diane. Sabi ko, tawagan mo yung bahay at tingnan mo kung may sasagot. At sabi niya, no Brett, walang sumasagot. Kaya na ngayon, mga alas 10:40 na alas 10:45 at ngayon medyo nag-aalala na ako. Tinawagan ng boss niya ang asawa at anak niya para alamin kung bakit hindi siya pumapasok sa trabaho. At wala talagang makaisip ng dahilan at inisip nilang kakaiba ito. Sabi ko kay Sandy, punta tayo doon. Magdadrive ako papunta sa bahay na yon at baka may makita akong kakaiba. Sabi niya, pupunta rin ako doon. At pumasok kami ni Sandy sa bahay na yon. Agad-agad sa kanan ng foyer nakita ko ang dugo. And nakita ko na may mga mesa na natumba. Ay may mga laro na natumba rin sa sahig. Sabi ko, ayos lang, may nangyayari. Umakyat siya sa itaas para hanapin si Leslie at mabilis lang siya doon, mga 30 segundo lang ayon sa natatandaan ko. Tapos bumalik agad siya sa ibaba. Tapos naglakad kami papunta sa likod, papunta sa kusina at sabi ko, tingnan mo ito Sandy, puno ng dugo ang kusina. May bakas ng pakikipagbuno rito at bahagyang nakabukas ang pinto ng kusina. At sa ibabaw ng dugo ay may mga pahid ng dugo na parang may nagtangkang maglinis nito. Sa puntong iyon, alam kong may nangyaring masama.
Sabi ko si Sandy, tingin ko dapat tayong tumawag sa Siyam isa-isa. Pwede ba kayong lumabas muna ng bahay? Siyempre, Sige, naipadala na namin ang tawag at dapat papunta na sila. tinanong ko si Sandy. Nung lumabas tayo at naghihintay ng pulis, alam mo, ang bilis mong umakyat sa taas. At sabi niya, pero hindi ko tiningnan ang banyo. Hindi yun nag-make sense sa akin, hindi niya tiningnan ang banyo. At dumating ang uniformadong pulis, umakyat sa itaas papunta sa master bedroom. Natagpuan siya sa loob ng shower, biktima ng marahas na pag-atake at siya ay patay na. Binuhat ng lalaking ito ang katawan niya, dinala sa itaas, sa shower, at binuhusan siya ng napakainit na tubig. Nakaranas siya ng, unang antas ng paso o ikatlong antas ng paso. Sa kanya kung saan tumatama ang tubig, malinaw na sinusubukan niyang alisin ang anumang DNA. Alam niya nung oras na yon, may dugo niya, mga bagay niya nakakalat sa lahat. Kailangan niyang linisin lahat ito. Kailangan niyang bumaba at linisin lahat. Sobrang gulo, puro dugo, sa totoo lang. At narito si Sandy Prier, naguguluhan pa mula sa brutal na pagpatay sa kanyang asawa. At ngayon, siya ang may mabigat na tungkulin na sabihin sa kanilang anak na si Lauren kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Nasa magang 20 anyos siya, hindi na siya nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang nang mangyari ang pagpatay. Nakita kong huminto ang pulis na sasakyan. And naisip ko, ang weird naman kasi wala namang krimen na nangyayari doon. Tapos bumaba si tatay. Sabi ko, tay, anong nangyayari? At doon nagbago ang buhay ko. Parang lahat ito ay nangyayari ng mabagal kasi kapag may trauma, parang isa-isang salita lang ang naririnig mo. Hindi mo siya naririnig ng sabay-sabay. Sabi niya, Lauren, may nangyaring aksidente, wala na ang nanay mo. Nabaliw ako na wala ako. Pumunta ako sa kwarto ko at napasigaw ako, yung sigaw na nanggagaling talaga sa kaibuturan ng puso at sikmura mo. Parang tapos na ako. Sobrang literal na perpekto ang buhay ko nung lumalaki ako. Perpekto. Perpektong mga magulang, magandang bahay, magagandang kaibigan at biglang nagkagulo ang buhay ko. At parang nakita ko ang mundo sa ibang paraan. Ang mga pulis ay naiwan upang intindihin ang nakakatakot na crime scene na ito at tila isang random na krimen lang. Maaaring naghahanda siya sa trabaho tapos may narinig at bumaba at doon niya naabutan ang nanghimasok. Tinitingnan nila ang mga magnanakaw na gumawa ng krimen sa lugar o mga taong kamakailan lang ay naaresto dahil sa pagnanakaw. Wala namang ebidensya ng sapilitang pagpasok. Tama. Malamang pamilyar sa bahay ang tao, alam pumasok o siya mismo ang nagpapasok. Madalas sa mga ganitong krimen, ibig kong sabihin, ang asawa ang maaring maging suspect. Kaya agad na nagtuon ng pansin ang mga investigador kay Sandy Prier, asawa ni Leslie. At sa tingin ko, nagkaroon talaga yon ng sariling buhay. Kaya in-interview ng pulisya si Sandy Prier at tinanong tungkol sa lahat ng kilos niya. Lahat mula sa gabi, bago ang pagpatay kay Leslie hanggang sa umaga na siya ay pinatay. At ang ilan sa mga detalyeng iyon ay tila nakaka-intriga. Nakatayo ba siya sa pintuan nung umalis ka? Oo. Bukas ba ang pinto? Oo. Sinabi mong bra at panty lang ang suot niya? Tama. Nagbigay siya ng detalye na maaaring magpatibay ng hinala kung meron na noon. Ibig kong sabihin, una sa lahat, hinanap niya siya sa loob ng bahay. Nung umaga, hinanap niya siya pero hindi nakita. Dumating ang mga pulis pagkatapos. Hindi naman siya ganun natago kasi nasa banyo lang siya. Kaya tingin ko medyo kakaiba yon sa kanila at maintindihan naman. Alam kong baka ayaw mong pag-usapan ito pero nung nag-usap tayo, nabanggit natin halimbawa ang pag-inom ng asawa mo. Okay? Ano ang karaniwan mong ginagawa tuwing gabi? Kumbaga, ano ang normal mong routine? Kumakain ba siya? O diretsong umiinom na lang siya ng alak? O paano ba? Siguradong kukuha siya ng isang baso ng alak halos pag-uwi pa lang niya sa bahay. Isa lang ba? Hindi. Ilan? Mahalaga ba ito para sa marami siyang magkakaroon at sa totoo lang isa yun sa mga dahilan kung bakit madalas akong umuwi ng gabi kasi talaga namang
medyo nahihirapan na akong harapin yon. Habang ini-interview ng pulis si Sandy Prier, sinikap niyang sagutin ng tapat ang bawat tanong. Ibig kong sabihin, sa huli, gusto niyang malaman ng mga detective kung sino ang pumatay sa asawa niya. Pero may ilang detalye na hindi nagpapakita ng magandang imahe sa kanya. Kaya makikita mo siyang inaalala ang bawat pagkakataon na nag-away sila, bawat beses na may nagawa siyang maaaring ituring na marahas. Sinabi niya minsan, labis siyang nalasing. May ilang mga away sila na naging pangit ang takbo, pero wala namang naging marahas or halos maging marahas. Ang pinakamarahas na nagawa ko ay yung hahawakan ko siya at sasabihin, alam mo yun, kailangan mong magising sa katotohanan. Parang hinawakan ko siya sa balikat. Sa balikat niya, no? Sabi niya, magising ka sa katotohanan. Pero ginawa ko yun, alam mo yun, minsan lang at alam mo yun, talagang... At alam mo yon, tumama siya sa pader. Wala namang nabasag o tumama lang siya sa pader. Bigla siyang umiyak at naisip ko, Diyos ko, anong ginagawa ko. Kaya, pinili kong kontrolin ang sarili ko para hindi na umalis. Hindi ko talaga balak pumunta rito. Kaya in-interview din ng pulis si Brett Rady. Ito ang boss ni Leslie na nakilala si Sandy sa bahay noong umaga ng krimen. Alam mo ba kung nagbahagi si Leslie sa'yo o sa iba pang mga katrabaho ng anumang personal na problema o issue na nararanasan niya sa bahay? Ang narinig ko lang ay madalas siyang uminom. May iba pa ba? Kumusta ang relasyon nila ng asawa niya? Wala, hindi niya nabanggit sa akin ang tungkol doon. Nang kinausap ng pulisya ang kanilang anak na si Loren, nagtanong pa sila ng mas diretsahan tungkol sa kanyang ina, si Leslie. Napag-usapan namin, sa tingin ko, si Jim yata ang nakausap mo tungkol sa posibilidad na si Leslie ay may boyfriend, kasintahan, kalaguyo, o kung ano man na hindi namin alam o ng kahit sino sa pamilya. Tama. Sinundan na namin yon hanggat kaya naming sundan. Tama. Nakausap na namin ang mga kaibigan at kakilala mula 10 taon na, pero wala ni isa ang nakapagbigay ng palatandaan. Sinabi ko na sa'yo lahat ng alam ko. Sumpa ko, hindi ako magtatago ng kahit ano sa'yo. Ang isang magulang ko ay may mga kakaibang bagay na alam mo na, may relasyon sa iba. Kung may sinabi sa akin ng tatay ko na magpapaisip sa akin, sasabihin ko sa'yo. Sa isang segundo nung simula, literal na isang segundo, naisip ko parang nagawa kaya talaga yon ng tatay ko. Nang naintindihan ko kung ano ang nangyari kay Leslie, sa nanay ko, sinabi ko, hindi talaga, sobrang brutal nun. Kaya si Sandy Prier ay sumailalim sa polygraph test at nakakagulat bumagsak siya dito. Dahil doon, mas lalo pang nag-focus ang mga pulis sa kanya at mas pinilit pa siya. Minsan hindi madali ang paggawa ng tama. Minsan kailangan mo talaga ng matinding tapang at lakas ng loob para pumasok at gawin ang tama, para tanggapin at aminin ito at para makapagpatuloy ka na. At yan talaga ang kailangan mong gawin. So para sa'yo at para kay Loren, lalo na para kay Loren. Kailangan mong gawin ang tama, pare. Kailangan mo. Sa tingin ko, ginagawa ko naman. Sigurado ako sa ginagawa ko at gusto kong sabihin na maling tao ang napili mo. Nakakamangha panoorin ang mga detective na ini-interrogate si Sandy. Ramdam ko ito sa makataong antas. Tulad ng pagpipilit sa kanya na pinatay niya ang kanyang asawa kahit kulang sa ebidensya, ganun ang nangyari. Nang lumabas ang autopsy report, nagbigay ito ng linaw sa nangyari kay Leslie pero hindi nito nilinis si Sandy, ang asawa niya. Ang medical examiner ay nagpasya na ito ay dulot ng blunt force trauma at pagkakasakal. Kaya mula sa pagsusuri sa lugar kung saan pinakamaraming dugo ang nakita, may bahagi sa pintuan kung saan lumalabas ang pader at bumubuo ng isang sulok. Isang hugis V na tumugma sa hugis V na hiwa ng mga sugat sa likod ng ulo ni Leslie. Kaya base sa aming natukoy, sinasakal siya ng tao at ibinabangga ang ulo niya sa sahig kung saan tatama ito sa sulok na iyon. Pero nabulunan siya, sinakal din. Nabali ang maliit na buto sa ibaba ng leeg niya. Kaya alam nilang buhay pa siya nang sinakal siya. Hindi ito aksidente, pagkadulas o pagkahulog, isa itong marahas na pag-atake.
Mukhang personal talaga ito. Hindi ito mukhang basta-basta lang nakarahasan. Parang talagang personal ang dahilan. Sino pa ba ang magpaparusa ng ganong kalala sa tao kundi kaasintahan o asawa? And may isa pang bagay sa ulat ng coroner na tumuturo kay Sandy Prier. Sinabi ng coroner na naniniwala silang namatay si Leslie sa mga unang oras ng umaga. Kung madaling araw ngayon, siya lang o siya at isang kaibigan o kaya naman ay inupahan niya ang isang kaibigan habang nasa ibang lugar siya o isa sa mga senaryong iyon. Lahat ng iyon ay pumasok sa isip namin, nung mga oras na iyon. Hindi nagsisinungaling ang katotohanan, Sandy. Yan ang ating hinaharap. Hindi mo sinabi ang totoo. Meron kaming pisikal na ebidensya na nagpapakita na patay na si Leslie bago mag-alas 7 ng umaga. Pisikal na ebidensya na nagpapakita niyan. Pisikal na ebidensya na nagpapatunay niyan. At hindi nagsisinungaling yon. Tao ang nagsisinungaling. Sinasabi ko na sa iyo ang lahat ng eksaktong kung paano nangyari na wala na ako mong ibang masasabi pa. The core taps, bumalik ang resulta ng crime scene mula sa laboratorio. Sa lugar ng krimen, merong maraming lokasyon kung saan natagpuan ang single source na DNA at ito ay natukoy bilang DNA ng isang lalaki. Pero hindi to DNA ni Sandy. DNA ito ng ibang lalaki. May ilang lugar na natagpuan ang dugo niya at sa ilalim ng mga kuko ni Leslie. Lahat ng iyon ay naproseso, naanalisa at natukoy na tugma sa parehong hindi kilalang lalaki. Ngayon, nagtatanong ang mga investigador, maaring ito ba ay isang taong inupahan ni Sandy para patayin ang kanyang asawa o ang pagpatay kay Leslie ay pinlano ng ibang tao? Ang dugo niya ay humalo sa dugo ng babae malapit sa ibaba ng hagdan. Alam niyang nasugatan at nasaktan siya. Malamang alam na niya ang tungkol sa DNA nung 2,000 at isa kaya alam niyang may naiiwan siyang sample doon. Siguro nililinis niya yon, hinala ko kaya siya nataranta. Pero sino sa mundo ang hindi nakakakilala sa misteryosong lalaking ito? Sa tulong ni na Lauren Prier at ng amang si Sandy, nagsimulang maglista ang mga pulis. Merong humigit kumulang 18 hanggang 24 na lalaki na natukoy bilang mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan ng kanilang pamilya, na regular na pumapasok at lumalabas upang malaman kung sila ba ang may kaugnayan sa dugo, sa DNA, sa mismong mahalagang lugar ng krimen. Sourcing man sumatay kay Leslie Prier ay taong kilala niya may susi at may alam na. Iniwan nila ang pinto ng kusina na bukas, dito lumabas ang bagong teorya. Marahil ang pinakamakatotohanang teorya ngayon ay pumunta siya ron para magnakaw ng isang bagay. At pagkatapos, bumaba ang nanay, si Leslie, marahil kalahating nakabihis pa at nakita siya. Malamang napasigaw siya at doon na siya nagwala. Simula nang magsimula siya, di na siya tumigil. Isa-isa, pangalan bawat pangalan, tao bawat tao, dinaanan ng pulis ang listahan. 18 lalaki, lahat natanggal sa listahan. Pagdating sa pinagmulan, Halos 10 taon ng lamig ang kaso at hindi ito binuksan muli ng mga investigador hanggang 2010. Tuwing dekada, may bagong investigador para sa mga malamig na kaso. Hindi mo alam ano ang makakapukaw ng atensyon ng investigador. Nabanggit ni Loren sa mga investigador noong 2010 na may isang kapitbahay siyang kilala at tuwing kasama niya ang kanyang ina at nakakasalubong nila ito, napaka-flirty niya sa kanyang ina. At sinasabi niya, alam ko na kung saan mo nakuha ang kagandahan mo kay Loren. At palaging tumatak yon sa isipan niya. Akala nila kapitbahay niya ang may gawa nun. Isa siyang kakaiba. Gumagawa siya ng mga kakaibang bagay at inakala kong siya ang may gawa nun. In-interview nila ang tao, kinuha ang DNA niya, at dahil hindi nagtugma, tinanggal siya sa listahan ng pinaghihinalaan. Sa susunod na 7 taon, walang gaanong nangyari sa kasong ito. Ngunit sa panahong ito ay nakaranas si Lauren ng isa pang matinding pagkawala. Sa kasamaang palad, pumanaw ang kanyang ama noong 2017 na hindi nalinis ang pangalan. Hindi ko maisip ang bigat na idudulot nito sa isang tao at kung paano nito maaapektuhan ang kanyang kalusugan. Namatay siya dahil sa matinding kalungkutan. Lubos siyang nawasak. Matagal siyang nabuhay para kay Tia Penny at para sa akin. At dumating ang panahon na napagod na siya. Tapos na siya, ayaw na niya.
Hindi siya kailanman na aresto na nagpapakita na kahit siya ay pinaghihinalaan, walang ebidensya o anumang bagay na tunay na nag-uugnay sa kanya sa pagpatay. Sa totoo lang, kung tutuusin, ang DNA na nakuha noong una pa lang ay nagpapahiwatig na wala siyang kinalaman dito. Nakakalungkot, hindi na niya nasaksihan ang sarili niyang paglilinaw. Walang nangyari sa loob ng mahigit 2 dekada. Alam nila na may hindi kilalang DNA mula sa ikatlong tao at iyon lang ang meron sila sa loob ng mahigit 2 dekada. Noong 2022, nakatanggap ng tawag si Lauren mula sa Montgomery County Police. Tumunog ang telepono. Bigla na lang. At si Tara yon at sinabi niya, "Hi, ako si Tara. Kasama ko ang mga cold case detective ng Montgomery County." Sabi niya, "Tinututukan ko ang kaso ng nanay mo. Muntik na akong mahulog." Halos 25 taon na ang lumipas. Matagal na yon. Matagal na. Tinanong ko, "Ikaw?" Isa yun sa mga bagay na hindi ko inasahang marinig kailanman at hindi ako makapaniwala. At sabi niya, meron kaming bagong bagay na tinatawag na genealohiya at susubukan naming tingnan yun. Sinabi ko, sige, pagkalipas ng 1 taon, sabi niya, matatagalan daw kasi may 25 tao pa sa listahan ko. Sabi ko, okay lang, matagal na rin akong naghihintay, kaya ko pang maghintay ng 1 taon. Nagtatrabaho ka gamit ang napakaraming datos. Maaaring makatanggap ka ng listahan ng mga tugma na maaaring may libu-libong pangalan. Kaya, naghalo kayo ng maraming datos at gumawa ng forensic family tree ang mga cold case detective ng Montgomery County, Maryland. Batay ito sa hindi kilalang DNA ng lalaki na nakita sa lugar ng krimen. Ang pinakamagandang paraan para ipaliwanag ito ay hawak mo ang DNA ng suspect. Isasali mo ito sa database na ito at titingnan mo yung mga kamag-anak nila. Pagkatapos gamit ang family tree ng mga kamag-anak, pwede ka nang magsimulang magtrabaho pa atras. At kung nasa tamang lugar sila sa family tree, posibleng may natukoy kang suspect. Sa kasong ito, may ilang kaming mataas na match. Galing sila sa lahing silangang Europeo. Nagpasya kami, sige, magtrabaho na lang tayo gamit ang mga mataas na match na ito at tingnan natin kung anong magagawa natin. At nang ginawa namin yon, sa loob ng 2 linggo, nakahanap kami ng match na nagmula sa Romania. Isang matandang babae sa Romania. Gumawa kami ng family tree kasama ang lahat ng may kaugnayan sa pamilyang iyon at sa loob ng punong iyon, lumitaw ang pangalang Gligor. Lumabas ang pangalan ni Gligor at nakita na namin ito sa case file, kaya malaking babala iyon para sa amin. At dahil alam naming nakatira ang pamilyang iyon dito noon, isa pa iyon sa mga dahilan kung bakit parang sige, ito talaga ay magandang tugma. Narinig ko siyang sumigaw mula sa kabilang bahagi ng kwarto. Nagkaroon na rin kami ng ilang posibleng kaso dati. Nang sumigaw siya pabalik, naisip ko, ay baka ito na talaga ang totoo. Kaya ang susunod na hakbang ay kumuha ng DNA mula sa taong ito na ang pangalan ay Gligor, Eugene Gligor, para maging mas eksakto. Sa ngayon, nasa labas siya ng bansa pero babalik na rin siya agad. Kaya nag-set up sila ng kaunting palabas sa paliparan sa tulong ng mga opisyal doon. Nandun sila para magsuri ng dokumento. Galing siya sa ibang bansa at ayon sa kanila, tinitingnan nila ang papeles. At dinala lang nila siya sa isang silid na parang malinis at may mga bote ng tubig. Pinapunan nila siya ng isang form at pagkatapos niyang mapunan yung form, sige, pwede ka nang umalis. Pero nagtagal siya ng sapat na oras para, alam mo na, nung ginawa niya, uminom siya mula sa bote. Matapos naming palihim kunin ang DNA sample, agad namin itong isinumate sa laboratorio at ipinaalam sa kanila. Kung pwede ninyong madaliin, maganda sana. Ibinigay nila ang buong effort nila dito. Pagsapit ng Biyernes, natanggap namin ang ulat mula sa kanila na nagsasabing tumugma ito. Pagkatapos ng halos 25 taon, si Eugene Gligor, na kaya ang taong matagal nang iniiwasan ng pulisya, isang paraan lang ang makakaalam. Doon nagsimulang gumalaw ang mga bagay tungkol sa hanapin at arestuhin natin siya. Tinawagan niya ako nung inaaresto na siya, kaya alam nilang kompleto na ang ebidensya nila.
Hindi ito parang hinala lang. Meron silang DNA, dugo, balat. Siya talaga yon. Pare, talagang pinipigilan nito ang dugo ko. Ayusin namin. Aray, Sandali, di sila para sa ginhawa pero kaya natin. naiintindihan ko. Oo, kakayanin natin, gagaanan natin. Walang problema, wala akong sama ng loob sa'yo. Oo. Kaya hindi mo alam ang tungkol sa warrant na ito? Hindi. Sige, ang amo namin ang magpapaliwanag nito. Tumunog ulit ang telepono. Siya ulit yon. At sabi niya, kumuha ka lang ng baso ng tubig. May sasabihin ako sa'yo. Siyempre parang, ay, Diyos ko. Sabi niya, alam mo ba, si Eugene Glagor, ano bang masasabi ko? Nawala talaga ako, parang hindi ako makapaniwala. At sabi niya, siya ang pumatay sa nanay mo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Wala akong kaalam-alam na isa pala siya sa mga nakarelasyon ko noon. Ang bahay ng kanyang mga magulang ay literal na 7 minutong lakad lang mula sa bahay ng aking mga magulang. Magkasama kaming nag-prom at madalas siyang nasa bahay ng mga magulang ko. Nagluluto si nanay habang ako ay nasa bahay ng lolo't lola ko. Naghiwalay kami nung 21 ako ayon sa napagkasunduan. Wala namang masama. 3 taon matapos kaming maghiwalay, pinatay niya siya. Napakakakilakilabot nun. Kaya nakakatakot talaga. Natakot ako. Nakakagulat talaga na nagawa niya yon sa isang taong nag-alaga sa kanya at nagbukas ng bahay para sa kanya. Pero kung iisipin mo, wala talagang nagduda sa isang 21 taong gulang na bata na kalaro pa nila sa Parcheesi noon. Walang kahit anong hinala sa direksyong yon dahil wala namang saysay. Pagkahuli sa kanya, tinawagan ko agad si Loren para ipaalam at humingi ng impormasyon tungkol sa kanya. Bago kami pumasok para sa interview, sinabi ko sa kanya, pakiusap niya, huwag mo munang ipakalat ito. Tatawagan kita agad pagkatapos namin. Bibigyan ka rin namin ng update. Gusto ko lang ipaalam na nangyayari na ito ngayon. Nakakulong na si Eugene Glagor nang siya'y dinala ng pulis para tanungin. Ako si Detective Augustine. Ito naman si Detective Dupuy. Kamusta? Galing kami sa Montgomery County. Siga. Alam kong nagtatanong ka kung ano ito. Oo, gusto ko talagang malaman. Ang hirap-hirap ng pinagdadaanan ko kahit ano pa man tong nangyayari. Sige, sasamahan ka namin at malalampasan natin yan. Sa tingin ko, sa likod ng isip niya, alam na siguro niya na darating din ang araw na ito. Isa itong laro. Gusto niyang malaman ang impormasyon mula sa amin. Sinusubukan din naming malaman ang impormasyon mula sa kanya at alam mo, halata na gusto niyang malaman kung anong ebidensya ang meron kami. Ano ang kalagayan ng katawan mo ngayon? May mga sugat ka ba? Ayos ka lang ba? Ibig kong sabihin, medyo nabigla ako at dahil sa posas, parang may bukol sa kamay ko. Napakapeke nun, lahat ng yon. Pagpasok pa lang niya, alam mo na. Aray, masakit ang pulsuhan ko sa posas. Kawawa naman ako, may hyperacidity pa. Kunwari, biktima siya lagi. Sa totoo lang, nagtatrabaho kami sa cold case unit. Iniimbestigahan namin ang mga krimeng matagal nang hindi nare-resolba. Naalala mo ba nung 2001 si Leslie Freer? Oo, na pinatay siya, oo. Oo, sige, yun ang kasong iniimbestigahan namin. Kaya gusto ka naming makausap ay dahil marami sa mga pangalan ng tao na nasa case file na interview na sila sa paglipas ng mga taon at hininga na sila ng DNA samples para ikumpara sa DNA mula sa crime scene. At napansin namin na hindi ka pa nila nakausap, wala silang ginawa, kaya gusto naming malaman pa ang tungkol sa'yo. At kung may kahit anong pagkakataon na maaari kang nasa bahay nung oras na yon. Ako, medyo nalilito lang ako para malaman pa at makausap ako. Bakit hindi mo na lang ako tawagan at imbitahan na pumunta at kausapin ako kaysa magpadala ng mga marshal para arestuhin ako at dalhin ako doon? Nalilito lang talaga ako kung bakit ganun ang nangyari. Kasi kailangan ka naming makausap sa isang kontroladong lugar. At dahil may kaunti pang detalye kaysa sa mga nasabi namin sa'yo hanggang ngayon. Pwede mo bang sabihin sa akin? O, papunta na tayo doon. Binibigyan lang kita ng pagkakataon na maging bukas bago kami. Ibig kong sabihin, ako, pakiramdam ko parang naipit ako dito, parang... Inaaresto ka namin kaya dapat mong maramdaman na naipit ka. At malalaman na ni Glagor kung gaano talaga siya naipit. Kaya mula sa pinangyarihan ng krimen, may nakuha kaming DNA at ikinumpara sa sample mo.
Nagtugma ang DNA mula sa krimen at sa iyo. Kaya alam namin na nandoon ka noong namatay si Leslie. Pero hindi naman ako nagbigay ng sample ng DNA. Nang sinabi namin may DNA ka sa crime scene, alam naming nandoon ka nang pinatay si Leslie. Sagot niya, wala kayong DNA ko. Sabi ko ba, meron kami. Nakakatuwa yon. Nakuha namin ang sample mula sa itinapong bote ng tubig na ininuman mo. Kaya ang DNA mo ay tumutugma sa DNA sa crime scene. Alam na rin namin. Bakit nandun ang dako? Yun ang sinusubukan naming alamin. Kaya hindi ko talaga alam mo yun. Ibig kong sabihin, nasa bahay ako noon, pero taon na ang lumipas mula nang naging kami. Tama. Hindi ko alam. Sana masabi ko sa'yo, hindi ko alam. Hindi ko maintindihan? Lahat ito ay nakakalito, napakakakaiba. May iba ka pa bang sasabihin sa akin? Parang umiiyak siya pero hindi naman talaga siya physical na umiiyak. Walang luhang lumalabas sa'yo. Sobrang tuyo ako ngayon. Tuyo ka? Sobrang tuyo ako, uhaw na uhaw ako, dehydrated ako. Makikita mo siguro na namumula ang mga mata ko kasi pagod na pagod at drained na ako, hindi ko na alam ang nangyayari. Gusto mo ba akong uminom ng tubig para umiyak ako? Parang anong problema mo ba? Hindi, ayokong umiyak ka, ayoko lang na... Ano bang gusto mong sabihin? Ang gusto ko lang sabihin, parang pilit lang to. Nagbibiro ka ba? Seryoso ka ba? Niloloko mo ba ako? Hindi. Grabe, Diyos ko. Puno ka talaga ng kalokohan. Mga artista lang kayo. Ang una niyang naging reaksyon ay umiyak. Pero nung napansin niyang hindi gumagana kasi walang lumalabas na luha sa mukha niya, sinabi ko sa kanya, nakikita kong walang luha na lumalabas sa mukha mo, nagpapanggap ka lang, hindi ito totoong emosyon. Tapos nagsimula na siyang magalit at doon na siya nagmura at sumigaw sa amin. Pinagdaanan niya lahat ng emosyon, isa lang itong malaking palabas. Kung may ibang paliwanag, kaya naming gustong makausap ka ngayon. Maaring ito ba ay, alam mo na, isang naputol na pagnanakaw? May nangyari ba na hindi mo inaasahan na may tao sa bahay? Wala akong alam, hindi ko maalala, hindi ko matandaan. Ang pinaka-problema ko ay kapag kinumpronta ko siya sa issue, hindi niya sinasabing hindi ko ginawa yan. Kundi paulit-ulit lang niyang sinasabi, hindi ko maalala. Sabi ko, kung di ko ginawa yon, sasabihin kong di ko ginawa. Di ko sasabihin di ko maalala. Ako di hindi po, talos na niyalilidito ako dan talagang hindi ko alam ang gagawin at ako hindi ko alam. Wala akong maalala na nasangkot ako sa alinman dito. Ako'y... Paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo maalala at wala kang natatandaan. Pero kung talagang walang kinalaman ng isang tao, matibay niyang sasabihin na hindi ko ginawa yon. Hindi ko ginawa. Tiyak na hindi ko ginawa. Talagang sigurado ako, alam kong hindi ko ginawa. Alam kong wala akong kinalaman. Doon lang niya sinabi, hindi ko ginawa. At hindi ko talaga maintindihan kung paano na uwi sa ganito. Sana talaga alam ko. At sana talaga ay kaya kong sabihin sa iyo ang ilan, mabigyan ka ng mga sagot at mabigyan ka ng mas maraming paliwanag mula sa isang tapat na pananaw dahil hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Kaya nga gusto ka naming kausapin, hindi ko rin alam kung bakit nandun ang dugo mo. Hindi ko alam. Si Leslie lang ang nakakaalam, pero di niya tayo masabihan. Sa puntong ito, alam na ni Gligor na tapos na ang laro. Sige, ibig mong sabihin kailangan kong magpalipas ng gabi dito. Dito ka talaga. Sige. Handa ka na ba? Ang kasong isinampa kay Ginoong Gligor ay first-degree murder na may parusang habambuhay na pagkakakulong. Sa tingin ko, lahat kami ay naghahanda para sa isang paglilitis at isang mabagsik na paglilitis kung saan si Lauren at ang iba pa ay kailangang balikan at makita ang mga karumaldumal na video at sariwain ang mga alaala ng mga unang araw na yon. Pero bago magsimula ang paglilitis, gumawa ng hakbang si Gligor na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, si Eugene, na dati iginigiit ang pagiging inosente, ay umamin sa kasalanan ng second-degree murder.
Maraming opinyon ang nagmula sa pamilya at masasabi ko sa inyo, gusto ng pamilya ng resolution. Gusto nila na may pumasok sa korte at sabihin sa buong komunidad, ako ang gumawa nito. Dahil kung may paglilitis, maaring sabihin ito ng hurado. Iba pa rin kapag ang mismong tao ang tumayo at hayagang nagsabi, ako ang kumuha ng buhay ng babaeng ito. Sa tingin ko si Lauren ay talagang ayaw dumaan sa paglilitis. Sa palagay ko sapat na yon, parang 20 taon na ang lumipas na may tanong, 20 taon na ng dalamhati at paghahangad ng kasagutan at sa tingin ko panahon na talaga para matiyak na mangyayari ito. Kaya walang paglilitis pero may pagdinig para sa hatol. And dito, sa wakas ay nagkaharap na sina Lauren Prier at Eugene Gligor. Tuin dati niyang kasintahan, siya ang lalaking pumatay sa kanyang ina. Dito niya sa wakas mailalabas ang lahat ng damdaming itinago niya ng halos 25 taon. Parang nakakakita ka ng multo, nakakatakot. Nakaposas siya. Brutal na pinatay ang nanay ko. Marinig ang boses niya at maisip na nakilala kita. Nakipag-date ako sa'yo at nag-prom tayo ng magkasama. Sobrang nakakatakot, sobrang nakakakilabot. Kinuha mo ang anghel ko, bakit mo papatayin ang nanay ko? Patayin siya ng walang awa? Ngayon, sa Maryland, hindi pinapayagan ang mga camera sa loob ng korte pero may mga audio recording. Kaya ang ginawa namin ay gumamit kami ng AI para matulungan kayong makita kung ano ang maaring itsura ng eksenang ito. Sa isang paraan, pinayagan ka naming baguhin ang buhay namin. Si Eugene yon, may halimaw na dumating sa pintuan. Pinagkakatiwalaan namin siya at itinuring na kaibigan. Pero ang kaligtasan, niloko mo kaming lahat. Isang nakakatakot na sinungaling ang tumingin sa amin ng diretso sa mata. Isa kang lobo na nagkukubli sa kasuotan ng tupa. Nasa tabi ko si Ben. Kaibigan ko siya at abogado ko at binasa ko lang sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman ko sa puso ko. Ang sarap lang sa pakiramdam na nailabas ko ang mga salita kung naiintindihan mo. At masama siyang tao kaya malamang wala siyang pakialam pero nakatulong ito sa akin. Halos nakalusot ka na. At sa biyaya ng Diyos, dasal, at halos 25 taon, nahuli ang halimaw ng nanay ko. Eugene T. Gligor, hulaan mo, nandito pa rin ang pamilya at mga kaibigan ko. Malakas siya at ipinaramdam niya ito. Marami siyang kinuha sa kanya at pamilya pero hindi lahat at nandoon siya para ipaalam iyon na nandoon pa rin siya. Nandito pa rin ako. Bilib ako kay Lauren sa kung paano niya hinarap ang sandaling iyon. Malaking tapang ang kailangan ng sino mang kakausap sa pumatay sa kanilang ina. Pero ang gawin ito sa harap ng taong minahal at pinagkatiwalaan mo ay ibang antas pa. Maraming miyembro ng pamilya ang narito ngayon sa korte at sa Zoom. At narito sila upang parangalan ang alaala ni Leslie. Narito rin sila upang sa wakas ay makita ang katarungan matapos ang 24 na taon. Katarungang halos nawalan na sila ng pag-asa. Si Sandy Prier ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na malayo sa asawa at matalik na kaibigan. Namatay siya na may paratang ng pagpatay. Bilang suspek, may paratang ng pagpatay na nakadikit sa kanyang pangalan. Si Lauren Prier ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong, malayo sa kanyang ina at pinakamamahal na kaibigan. Isang hatol ng sakit at dalamhati na dadalhin niya habang buhay. Ang katotohanang ang pagpatay ay ginawa ng isang taong malapit sa kanya na parehong tinanggap nila ng kanyang ina bilang pamilya na kanyang minahal at pinagkatiwalaan ay nag-iwan ng matinding pakiramdam ng pagtataksil at kalituhan. Ngayon ay araw ng pagsingil. Araw ng pagsingil para sa akusadong ito. Kagalang-galang na hukom, inihiling ng Estado ang 30 taon. Iyan ang pinakamataas na parusa para sa second-degree murder noong panahon ng krimeng ito. Naniniwala kami na walang dahilan para sa probation. Sa oras na ito, Ginoong Gligor, may ganap kang karapatan na magsalita sa korte bago kita hatulan sa kasong ito. Kung may gusto kang sabihin sa korte, ito na ang oras mo. Kagalang-galang na hukom.
Kagalang-galang na hukom. O meron po akong naisabihin. Kagalang-galang na hukom. Nais kong ipahayag ang aking pinakamalalim na pagsisisi, kahihiyan at panghihinayang sa napakalaking trahedyang aking nagawa, ang pagkitil sa buhay ni Leslie Prier, at nais ko ring iparating ang aking hangaring magbayad sa sakit at pagdurusang idinulot ko kay Lauren, sa ama ni Lauren at sa pamilya at mga kaibigan ni Leslie. Naririnig ang kanyang tinig. Nakakatakot talaga. Totoo. Parang demonyo ang nagsasalita. Tuwing binabanggit niya ang pangalan ko or pangalan ng nanay ko, gusto ko siyang patayin. Parang totoo talagang bangungot. Hindi sapat ang nakakawasak na trahedya para ilarawan ang krimeng nagawa ko, pagpatay. Ibinabahagi ko ang nararamdaman ko sa kakilakilabot na pangyayari, kaya gagawin ko ang lahat para maipahayag ang sarili ko. Lubos akong humihingi ng tawad sa lahat ng paghihirap na idinulot ko sa lahat. Hindi siya nagbibigay ng sagot. Parang, alam mo, maraming tao ang gustong malaman ang motibo niya. At nagsabi siya ng ilang piraso dito at doon, pero sa tingin ko, hindi pa rin talaga natin alam. Ihilingin ko kay Ginoong Gligor na tumayo, harapin ang hukuman para sa iyong parusa at sentensya sa kasong ito. Ginoo, ang magiging hatol ng hukuman na ito ay ikaw ay hahatulan ng 30 taon sa Division of Corrections. Aantalahin ko lahat. Salamat. Pakiusap. Pasensya na. Isususpindi ko ang lahat maliban sa 22 taon ng sentensya. Pagkalaya mo, magkakaroon ka ng 5 taong supervised probation. 22 taon. Ayos lang sa akin yon dahil kung umabot siya sa paglilitis, may posibilidad na makalaya siya. Pero ayos lang ako. 22 taon, halos 70 na siya paglabas niya. Mahabang panahon yun para makulong. Matapang siya. Gusto niyang malaman ng hukom at makita siya ng nanay niya doon. Siya at ang ama niya ay tumingin mula sa itaas. Alam nilang naroon siya para sa katarungan. Sinabi ko sa aking liham habang kausap ko ang hukom, sa tingin ko ang huling mga salita ko ay halos nakalusot ka na. At totoo yon. At sana nakalusot nga siya. Kung hindi dahil sa genealogy, nakalusot na sana siya. Maraming trabaho ito. Napakagandang trabaho ng 2 babae na namuno sa investigasyong ito kasama ang pulisya ng Montgomery County. Napakahusay at masusing ginawa nila ang lahat para dito. Maraming pagsubok at tagumpay at matagal din ang inabot. Pero sa huli naging matagumpay ito at talagang natuwa kami sa kinalabasan. Isang himala yon, literal. Sana para sa ibang pamilya na may matagal ng mga kaso na hindi pa nare-resolba, magbigay ito ng pag-asa. Talagang oo. Grabe, parang roller coaster ng emotion ang kasong ito, di ba? Nagsimula ito sa isang malagim at personal na pagpatay na wala namang paliwanag. Pero sa huli, may pag-asa pa rin. At ito ay dahil sa 3 kahanga-hangang babae dito. Si Lauren Prier na hindi sumuko at ang mga detective ng cold case na masasabi mong ginawa ang lahat para lang mabigyan siya ng kasagutan. May litrato ako ng magulang ko sa guest bedroom at sinabi ko, ipinapangako ko, malulutas natin ito. Ngayon masasabi ko, nakuha na natin ang hustisya.